Ang tubagon ang kadjut lang man ang kamera ana ron. Anara? Ayan. Atong tubagon ang mga discuss ang mga allegation sa atong mga igsuon sa lain-lain mga denominasyon. Sa mga ikog depensa nga humingi pa ako ng pamanhin na hindi natin marotate ang ating live na cellphone. So magandang once again, magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay sa ating palatuntunan. Adlaw na araw na linggo o ng araw ng buwan ng November. Ngayong araw, ating ginaginita natin ang All Saints Day, Todos los Santos, araw sa lahat ng mga banal. So, pero last Sunday, atin ang tapos na natin tinalakay last Sunday ang patungkol sa ating pagunita sa araw ng mga banal. So ngayon, atin namang i-discuss, talakay natin ang patungkol sa araw ng lahat ng mga kaluluwa. Sa Tagalog kay Undas, pero sa amin sa Bisaya, common sa amin na tinatawag namin na kalag-kalag, kaluluwa sa Tagalog, kalag-kalag. So I said earlier na ang ating mga kapatid sa iba yung mga pananampalataya, para silang para nila invento lang po ng Katoliko ang ating kasulugan, hindi yon mababasa sa Biblia. Yung kasulugan natin, yung paggunita natin sa lahat ng kaluluwa, o ondas, o sa amin sa Bisaya, sa aming term sa Bisaya is kalag-kalag o All Souls Day. So sabi nila, hindi totoo yung paggunita natin sa All Souls Day, hindi yun mababasa sa Biblia kahit anong salin para sa kanila. Pero bago tayo magsimula, manalangin, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos, at nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob, sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Once again, magandang hapon sa lahat. Sa ating mga kapatid nandyan sa Luzon o sa iba't ibang bahagi ng mundo o iba't ibang bahagi ng daigdig, lalo na sa ating mga kapatid na mga OFW, na palagi silang tagasunod o walang sawa na nagkasubaybay sa ating palatuntunan, lalong-lalo na sa ating YouTube channel. Noong nakalipas na Sabado, mayroon tayong Katika Minutes doon sa may parokya sa Pangabuan sa amin, dito sa Misamis Occidental, dyan sa siyudad ng Tanggob. Then ating nagkatugmini tayo sa dalawang kapatid natin na nasa iba yung pananampalataya. Ang isa ay Saints Birth, isang Assemblies of God, Saints Birth, isang babae, Assemblies of God, at ang isa isang lalaki, Saints Birth din, isang alliance. Ang dalawang mga sikta, pare-pareho lang yon na
tinatawag, maituturing natin na one of the branch of the sect of tinatawag nating born again. Kaya para sa kanila, luwas na po sila. Pag mayroon ka lang panampalataya sa ating Panginoong Hesus, na magbabasa sa Episode 2:8, pagtapos ng basahin, bigla lang pwede na kayo mag-claim na luwas na po kayo o laligtas na po kayo, na kamit na ang buhay na walang hanggan o kaligtasan. So, ating ina-upload sa yung discussion, naka-live ta sa FB. So, pagkatapos ating ina-upload sa ating YouTube channel, meron nang nag-comment na hindi na din sila nakaunawa kasi bibisaya na ba rin kita. So, pero ating ipaliwanag natin sa kanila na ating deliberasyon is Bisaya kasi yung ang dalawa nating mga kapatid sa ibang pananampalataya is mga Bisaya din. So, pero sige lang, humingi tayo ng paumanin sa kanila. Nakaintindi naman sila sa sitwasyon. So, sa ngayon, ating talakayan, once again, pibing ni Bro Giovanni Elegio. Good afternoon, Brad, watching. So, si Bro Eric Romero, naka-text siya sa atin na kung pwede ating screenshot ang isa sa mga pamphlets na sa mga kapatid nating ST, yung The Voice of Prophecy. Nandiyon ang isang dokumento na nagpatunay na ang simbang Katoliko ay totoong simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Bro Eric Romero, ating kasama sa Board of Governors sa Safety National, mayong unto bro, mangayo unta ko og screenshot sa The Voice of Prophecy. Humingi siya ng pabor mga kapatid na i-screenshot natin ang isa sa mga pamphlet sa ating kapatid ng SD, yung The Voice of Prophecy, na doon na nakasulat ang Katoliko ang tunay na iglesia, para magamit po ni Bro Noel Resma sa kanyang debate ngayong right now. Ngayon na 1 o'clock pa ang schedule nila sa online debate nila. Yung through cellphone lang. So, nandito na tayo sa station, galing ta nagsimba. So, hindi na nandun daw sa bahay ang ating dokumento, yung pamphleto na sa ating mga kapatid ng ST, yung The Voice of Prophecy. So, sa lahat, once again, sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Sana pagpalain po kayo ng may kapal. Lahat ng mga kasamahan natin na manampalatayang mga Katoliko, at sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, ating sana na rin sa mabuting kalagayan sa lahat. So, ngayon ating start na po tayo sa ating discussion, ating talakayan ngayong araw, once again, patungkol sa ating pagunita sa lahat ng mga kaluluwa, araw ng mga kaluluwa sa amin, kalag-kalag. I said earlier nga tapos na natin diniscuss ang All Saints Day last Sunday. So, ngayon ang ating pagunita sa lahat ng mga santo. Bakit po ating igunita ang lahat ng mga santo? Bago tayo patungo sa ating discussion about patungkol sa All Souls Day. So, bakit ating igunita ang lahat ng mga santo? Ayon sa nakasulat sa Unang Korinto, sa Unang Korinto 13:7, ayon, ito po ang nakasulat sa sulat po ni San Pablo, Unang Korinto, Hebrehanon
13:7. Sabi ni San Pablo, ating alalahanin natin ang lahat ng dandali lang ba mga kapatid. Yun ang dahilan bakit po tayo mga Katoliko, nagunita po tayo, ginuginita natin ang lahat ng mga banal. Ito po ang nakasulat sa Hebrehanon 13, Kaptura 13:7 pala. Mga kapatid, ating babasahin muna ang sulat ni San Pablo para sa taga Hebro. Ito po ang sulat. Alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo sa salita ng Diyos, kunang salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. So, ibig sabihin, gustong-gusto ni San Pablo na tularan natin ang lahat ng mga banal. Ating gawin nating modelo ang lahat ng mga banal. Bakit po tayo nagdebosyo ng mga santo? Para po tayo ating sundin kung ano ang kanilang mga pamumuhay noon nandito pa sila sa sanlibutan. So, yun ang turo ni San Pablo. Bakit po tayo mga Katoliko ating gunita ang lahat ng mga santo? Yun ang sulat ni San Pablo, ating lalahanin ang lahat ng mga nangangasiwa natin, yung ating mga pangulo, dati nating mga pangulo sa ating simbahan, nangangasiwa. Ating sundin, tularan natin ang kanilang pamumuhay, kung paano sila namamatay, lalo-lalo na sa ating mga pananampalataya natong Katoliko na kasama nating mananampalatayang Katoliko na naging martir. Martyr means who died for the faith. So, yun mga kapatid. So, start sa ating discussion ngayon patungkol sa paggunita natin sa lahat ng mga kaluluwa. Sa araw ng lahat ng mga kaluluwa sa Tagalog, tinatawag nilang undas. Pero sa amin sa Bisaya, once again, tinatawag naming kalag-kalag. Para sa ating mga kapatid sa iba't ibang sikta, lalo-lalo na ang ating mga kapatid na mga ST o mga born again, hindi totoo yung ating pagunita, ating celebration sa All Souls Day, hindi yun mababasa sa Biblia, at saka para lang yung mga kapatid, hindi totoo kay para lang ikalawan natin sabi, sandali lang po kay Brad, kanang ilang atake, kanang ilang faith alone, faith alone, episodos 9 hanggang 8, episodos 8 hanggang 9, dili tiwason suggest. Sige, salamat. Maraming salamat, Brad. Subani, ang dami na. Mamaya na ating i-acknowledge yung mga naka-view sa atin, ang lahat na naka-view, mga viewers natin, ating i-acknowledge na mamaya. So, patuloy muna tayo sa ating pag-discuss. So, ang sabi nila, hindi yung totoo. Bakit po ang mga SDA, kapatid natin mga Seventh Adventist Church, at saka yung mga kapatid natin mga Jehovah's Witnesses, mga saksi ni Jehovah, Jehovah's Witness, bakit po hindi sila magunita sa lahat ng mga kaluluwa, All Souls Day? Bakit tayo lang mga Katoliko? Kaya para sa kanila, ang ating mga kapatid na mga SDA, ang ilang pangangaral sa kanila, pag-unawa nila ang ilang pag-unawa na ang katawan o laman at saka ang kaluluwa ay iisa. Pag mamatay ning
ating katawan, yung ating katawan, patay din ang kaluluwa. Parang aso, parang hayop, di ba? Ano po ba ang batayan nila? Bakit yun ang paniniwala nila nga ang katawan o laman at ang ating kaluluwa o soul, iisa lang. Ang isa sa ilang gagamitin ang sulat sa Genesis 2:7 sa salin ng King James Version. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Mula sa alabok. Hiningahan sa ilong at nagkaroon at naging kaluluwa na buhay. So ang tao, hiningahan, nagawa po ang Diyos, ginamit ang alabok. Sa amin, yung lupa, yung putik, lupa, lapok sa amin sa Bisaya. Abog. Then, hiningahan ang ilong at ang tao naging kaluluwa na buhay. So para sa kanila, ang ating katawan o laman at ang kaluluwa iisa lang. Pag mamamatay ang ating katawan in physical death, patay din ang ating kaluluwa. So yun ang paniniwala nila bilang mga kapatid nating mga SD at saka mga saksi ni Jehovah, kung Jehovah's Witnesses. Yun ang kanilang paniniwala. Yun ang dahilan na hindi sila magunita sa kanilang mga kasamahan na nauna sa kanila, di ba? Nandyan sa iba't ibang mga samang, cemetery. Kaya para sa kanila, babangon lang sa panahon na babalik ng ating Panginoon yung tinatawag na second coming of Jesus. Yung mababasa sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kapitulo 5, 28 hanggang 29. So, yun ang paniniwala nila. So, yun ang dahilan na hindi sila mag-celebrar o magunita ng tinatawag natin nga All Souls Day o araw sa lahat ng mga kaluluwa. Dito po tayo sa mga born again. Bakit hindi po sila magunita sa lahat ng mga kasamahan nila nga namamatay na? Sa amin sa Bisaya, ni Taliwan na. Namamatay na. Nandyan na sa iba't ibang mga samang o cemetery nandyan na sa iba't ibang mga libingan. Bakit po hindi sila nagunita? Para sa kanila, ang tapos sila mamatay dito sa physical death, dito sa sanlibutan, diretso na po sila sa langit Para sa kanila, ligtas na po sila. So, yung tinatawag nilang nandiyan sa kanila na paniniwala nila yung predestination. Dinisenyo po sila ng Diyos na lahat sila ay para langit na po sila. So, pag mamatay sila sa laman o in physical death, ang kanilang kaluluwa o espiritu diretso na sa langit. Hindi na yon nga para sa kanila wala po silang doktrina ng purgatorio para sa mga nakakomit na venial sin para sa ating mga Katoliko, di ba? Para sa kanila, makasala ka sa hindi, pag mamatay sila, ang kanilang kaluluwa diretso na sa langit. Kaya para sa kanila, ligtas na sila. So, yun ang dahilan, hindi po din sila nagugunita sa lahat ng mga kaluluwa. Tayo lamang mga Katoliko. So, yun ang ating sasagutin o ating ipaliwanag kay yung mga kasinungalingan pag laging inuulit-ulit para na yung totoo sa ating mga kapatid na walang kaalaman sa ating pananampalataya, mga inosente po sa ating doktrina bilang mga Katoliko. So, kung para sa mga SDA na ang katawan natin o laman at sa kaluluwa o espiritu, iisa lang, pag mamatay ang ating katawan o laman, patay din ang espiritu, kahit sa dictionary mga kapatid,
bagsak na yun, di ba? Yung nasa kay itong binabasa natin, hindi naman ibig sabihin na hindi sabi sa Genesis 2:7 na iisa lang ang katawan at ang kaluluwa. Hindi mababasa dyan. Sa kanila na lang paniniwala. So, kung tingnan natin ang dictionary, ano po ba ang ibig sabihin, definition sa tinatawag nating kaluluwa o soul? Diyan sa dictionary. Kung tingnan natin ang dictionary, New College Standard Dictionary by Funk and Wognall, page 1116. Ganito po ang nakasulat. Soul and present, general acceptation, the incorporeal nature of man or principle of mental and spiritual life. Ibig sabihin, ang kaluluwa, spiritual part of the human. Soul in an entity without material reality regarded as the spiritual part of human. Yun ang definition sa dictionary. Ano po ba ang ibig sabihin sa salitang soul o word soul? So, spiritual part of human. So, hindi magkaiba. Hindi nagde-define ang dictionary ng ang soul isa lang sa body of human, di ba? So, mali na ang kanilang paniniwala kung dito tayo sa dictionary. Pero dito tayo sa Biblia, mga kapatid, kaya para sa kanila, ang final authority is the Bible is the final authority para sa kanila. Tingnan natin kung hindi ba sumasalungat o may contradict ang kanilang paniniwala o kanilang aral sa mababasa natin sa Biblia. Halimbawa, sa Unang Hari, Kapitulo 17, versikulo 17 hanggang 22. Kung ating babasahin, mga kapatid, binuhay ni Elias ang anak ng balo. Si Propeta Elias po ang nagbuhay sa anak ng balo dahil namamatay ang bata sa anak ng balo. Yun ang nakahiling. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Namatay ang bata. Bakit po ba namatay ang bata? Kung ating babasahin ang kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikagagalit ninyo sa akin? Lingkod ng Diyos, naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata, wika ni Elias, at kinuha niya ang bata. Kung diretso na po tayo sa 20. At dumalangin sa Yahweh ang aking Diyos. Namamatay ang bata dahil humiwalay ang kanyang kaluluwa. Yun ang sinasabi. Bakit namatay po ang bata? Dahil humiwalay ang kanyang kaluluwa. At ang ginawa ni Propeta Elias sa versikulo 21, makaitlo niyang hinihingan ang bata. Kasunod ang ganitong dalangin. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang kaluluwa ng batang ito. So, malinaw na ang hiningi sa dalangin ni Propeta Elias ni Yahweh na ibalik ang kaluluwa
ng bata para po siya ay mabuhing muli. Kung ating babasahin, patuloy natin babasahin mga kapatid, at ng batang ito, 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at naibalik ang kaluluwa ng bata at muling nabuhay. Kung ganun mga kapatid, bakit namatay po ang bata? Dahil humiwalay ang kanyang kaluluwa. At dinadalangin si Propeta Elias kang Yahweh na ibalik ang kaluluwa ng bata para po siya muling mabuhay. At dininig ng Diyos ang dasal ni Propeta Elias at naibalik ang kaluluwa ng bata at muling nabuhay ang bata. Just imagine mga kapatid. So, ang turo, ang pangangaral, ang paniniwala ng ating mga kapatid ng mga SD Saksi ni Jehovah, o Jehovah's Witnesses mga kapatid, na ang kaluluwa at saka ang laman o ang ating katawan, iisa lang, sumasalungat na sa mababasa natin o turo dyan sa Biblia. Ibig ba sabihin mga kapatid na ang doktrina ng ating mga kapatid ng mga SD at sa mga Jehovah's Witnesses, hindi yun biblical o sumasalungat o may contradict na sa ano po ang mababasa dyan sa Biblia? Maliban dyan mga kapatid, kung ating babasahin ang Genesis 35 mga kapatid, ating babasahin ang Genesis mga kapatid, kung ano po ba ang kaibahan sa espiritu at sa kaluluwa. Ating ginagamit kanina ang dictionary na ang soul is spiritual part of human, di ba? Sa amin sa Bisaya, espirituhan ng bahin sa tao. Kung tingnan natin ang Genesis Kapitulo 35, versikulo 19, namatay si Raquel dahil humiwalay ang espiritu. Humiwalay ang kanyang kaluluwa. Bakit po namatay si Raquel? Sa laman o sa yung may tuturing natin, tinatawag natin na physical death? Bakit po siya namatay? Dahil humiwalay ang kanyang kaluluwa. Depart yung kanyang kaluluwa. Pero dito tayo sa versikulo 29, Genesis 35:29, namatay din si Isaac dahil humiwalay ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, ang kaluluwa at espiritu, isa lang yun. Nandyan sa katawan ng tao. So, malinaw na ang turo sa Biblia, iba ang espiritu, iba ang kaluluwa, iba ang katawan o ang laman. So, bakit po tinuturo sa ating mga kapatid ng mga SD at saka Jehovah's Witness na isa lang ang kaluluwa at saka ang laman o ang katawan? Pag mamatay ang katawan, ang laman, patay din ang espiritu, maghintay na lang sa muling pagbalik ng ating Panginoon. So, malinaw na malaking kamalian o sumasalungat kung ating babasahin ang Biblia. So, bakit po ba tayo mga Katoliko ating igugunita ang lahat ng mga kaluluwa? Sa amin mga kapatid, meron kaming tinatawag na Communion of Saints. So, ating ganita kayong ngayong araw, November 1, All Saints Day, yung simbahan ng mga banal, yung tinatawag namin na Triumphant Church, di ba? Doon na sa langit. Kung tingnan natin mga kapatid, sa amin sa mga Katoliko, bakit po kami nagselebrar ng All Saints Day? Kaya ito lang simbahan na tinatag ng ating Panginoon na may bunga sa pagkabanal. Yung pababasa natin sa Roma 6:22. Ano po ba ang babasa diyan sa may 1 Peter chapter 1 verse 16? Pag banal kayo, maging ako ay banal. Diba?
So, ang simbahan na tinatag ng ating Panginoon may mga bunga sa pagkabanal. Yun ang dahilan na kaming mga Katoliko lamang ang maggugunita sa lahat ng mga banal dahil ang daming mga manampalataya ng mga Katoliko na naging banal. Di ba? Hindi lang 1,000, millions. Millions, hindi lang 1,000. From January 1 up to December 31, daily, araw-araw, nagugunita po kami ng kapistahan ng mga banal. Hindi more than 10, araw-araw. So, bakit ating igunita ang lahat ng mga banal yung araw? Dahil mayroong ang lahat ng nandyan na sa langit na galing sa purgatory ay pamilya na po sila sa lahat ng mga banal. So, pero hindi sila na kanonize sa simbahan. Yun ang dahilan na ating igunita ang lahat ng mga banal, todos los santos. Pero dito tayo sa araw ng mga kaluluwa. Bakit ating igunita ang lahat ng mga kaluluwa? Dahil mga kapatid nanilawa po tayo na mayroong purgatorio. Ang purgatorio mga kapatid, nagsignifies yun na ang Diyos na maghukom ay matuwid. God is the most righteous God. Pag wala ng purgatorio, ang Diyos parang injustice na maghukom. So, ang doktrina ng purgatorio, para sa kanila, ang purgatorio ay pinurga ang bulsa ni Toryo. Para lang, para lang po makapira ang simbahan. So, pag bigay ng pira para sa pagdasal sa mga kaluluwa, di ba? So, yun ang dahilan. Pero kung tingnan natin mga kapatid, bakit po tayong mga buhay pa dito sa lupa, tinatawag na militant church. Yung mga namatay na hindi sila nakapasok sa gingharian ng Diyos dahil meron silang tinatawag na venial sin. Saan po ba mababasa dyan sa Biblia ang venial sin? Kaya, bakit po? Walang makapasok sa kaharian ng Diyos pag meron kayong kunting kasalanan. Pero kung ang ating mga kapatid na mga born again, para sa kanila, ligtas na sila, wala na silang sala, sumasalungat din sa sulat ni Epistola po ni San Juan Evangelista sa 1 John chapter 1 verse 8 na ang taong naniliwal na wala na siyang kasalanan, itong taong yun ay sinungaling. Pag ang tao, para sa kanya, inaamin na siya, maangkin na siya, wala na siyang kasalanan, sabi ni San Juan sa kanyang epistola, ang taong ito ay sinungaling. Pag para sa iyo, inaamin mong wala na kayong kasalanan, isa po kayong sinungaling. Di ba? So, ang pag-amin lang ninyo na wala po kayong kasalanan, malaki na yung kasalanan. Kaya sabi ni San Juan, malaking kasinungalingan. Hirap, ang hirap litokin. Ang Tagalog, di ba? So, sabi sa Pahayag o Revelation, kapitulo 21, versikulo 27, walang makapapasok kahit sino, kanino man, sa kaharian ng Diyos pag mayroong konti lang kasalanan. Pag magnakaw kayo ng itlog, isang itlog lang, sala na yon. Hindi na yun para makapasok ka sa kaharian ng langit, di ba? So, sa amin, kung ang tao makakumit ng kasalanan, mayroong dalawang epekto. Yung tinatawag naming venial at saka mortal. Saan po ba mababasa dyan sa Biblia? Yung maituturing natin venial o mortal na sala, mga kapatid. Kung tingnan natin ang sulat ni Apostol John sa epistola po ni San Juan, unang sulat,
Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 16. Nandito na si Bro Mario. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hantong sa kamatayang espiritual. So, mayroong magawa nating kasalanan na hindi humantong sa kasalang espiritual. Ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hantong sa kamatayang espiritual. So, mayroon po tayong magawang kasalanan na hindi hantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko na sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. So mayroong magawa natin kasalanan na hantong sa kamatayan ng espiritual at hindi na pwedeng idalangin. Sabi ni San Juan, may kasalanang, ating babasahin sa 17. Ang lahat ng gawain di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hantong sa kamatayang espiritual. So, dalawa po ang epekto ng ating tinatawag na itinuturi nating actual sin. Dalawa po ang resulta. Venial at saka mortal. Pero para sa kanila, para sa ating mga Katoliko, ang daming hindi nila alam na para sa kanila ang salang mortal nating commit nating salang mortal, yun lang nagkasala. Yun lang ang nagkasala ng nakakommit ng murder o robbery, ano pa bang mga heinous crime. Pero para sa ating katekismo mga kapatid, bilang mga Katoliko, pag hindi po tayo nakasamba sa isang linggo, pag walang mga unreasonable, mga kapatid, yung hindi matuturin natin reasonable, unreasonable, hindi lang po kayo nakasamba dahil wala po kayo sa yung maliban lang kung mayroong mga reasonable na mga reason, mga kapatid. Yung sa amin sa Bisaya, hindi magsimba kay wala ganahi, di ba? So, mayroong dalawang kasalanan. Pero kung para sa kanila hindi mababasa ang salitang kaluluwa dyan sa Biblia o kalag-kalag o inuulit-ulit na salita o pagsabi ng all souls, di ba? Pero kung yan lang ang dahilan, hindi nila panilalaan mga kapatid, kaya hindi yun mababasa dyan sa Biblia. So, mayroon kaming mababasa mga kapatid dyan sa Biblia. Atin na lang i-shortcut yung ating discussion kaya malapit na tayong matapusan. Nandito na sila. Mayroon na lang tayong natirang napulo. 10 minutes na lang. 10 minuto na lang natira sa ating palatuntunan para tapos tayo din patuloy ang ating mga kapatid sa ikalawang portion. Sa Gospel po ni St. Luke, Kapitulo 12, versikulo 19, ito po ang mababasa. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, ako'y kukulangin, habang buhay. So, nababasa natin ang dalawang salitang kaluluwa. So, nandyan sa Biblia. Kung sa amin sa Bisaya, tinatawag namin na termino na kalag-kalag, o nandyan din sa Biblia, mababasa namin. Hindi lang kayo nakabasa. Kung ganon manggaling ang kanyang argumento nga hindi mababasa sa Biblia, hindi natin paniniwalaan. Pero mayroon kami mababasa. Isang salin na King James Version, Protestanting
Biblia. Hindi Catholic Bible. King James Version. Mababasa ang 2 times na salitang kaluluwa. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami na akong ari-arian. Imagine, dalawang kaluluwa ang aming mababasa. Sa Bisaya is kalag-kalag, di ba? All Souls Day. So, pero hindi naman yun mga kapatid. Yun ang dahilan mga kapatid na naggunita po kami sa lahat ng mga kaluluwa. Kay ang mga kaluluwa mga kapatid nandyan pa sa purgatory. Para sa kanila, hindi natin mabasa ang purgatory. Yun ang dahilan na hindi sila maniniluwa sa purgatory mga kapatid. Pero hindi yan totoo nga hindi natin mababasa o wala po tayong mga ituturing na biblical foundation sa word purgatory. Kung ating babasahin muna ang King James Version mga kapatid, sa Epistola po ni St. Peter, 1 Peter chapter 3 verses 18 hanggang 20 mga kapatid, ating babasahin. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman. Namatay po ang ating Panginoong Hesus ayon sa laman, ang katawan. At muling nabuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at mangaral mga maralan ang mga espiritong nagkabilanggo. So may binabanggit si San Pedro nga pinuntahan ng ating Panginoon sa iyang kanyang espiritong kalagayan. Pumunta ang ating Panginoon sa mga espiritong nabilanggo. So, mayroong tinutukoy na bilangguan ng mga espiritu at pinangaralan, tinuturuan ng ating Panginoon. Ano po ba sa 20? Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos ng panahon ni Noe. You just imagine mga kapatid, sa lumang tipan pa, mayroon ng bilangguan na sa mga espiritu na pinuntahan ng ating Panginoon. Ano po ba ang tawag? Kaya ang pulong bilangguan, pulong purgatory mga kapatid, hindi yun purgatory, hindi yun salitang Bisaya. Spanish yun mga kapatid. So, kung ating babasahin ang konti na lang ating oras mga kapatid, pero ang taas ang ating topiko mga kapatid. So, susunod na lang ating tatapusin ang ating discuss sa ating topiko ngayon mga kapatid. Next Sunday ating tatapusin. Kung tingnan natin ang La Sagrada Biblia, isang Spanish na Biblia, sa 1 Peter chapter 3 verses 18 to 20, ito po ang mababasa. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente los 120 años que fue dura la fabricación del arca. El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel, yung bilangguan, el purgatorio. So mababasa natin ang word purgatory sa salin ng Biblia, yung tinatawag na salin ng Spanish Bible, La Sagrada Biblia. So hindi po kami sang-ayon na para sa kanila hindi mababasa ang salitang purgatorio. Mababasa namin mga kapatid sa salin ng Biblia na Spanish Bible. Yon ang dahilan. So, sino po bang mga espiritu ni bananggit sa sulat ni San Pedro?
Yun pang mga taong namatay panahon sa lunop ni Noe. Ang kanilang mga laman, katawan ay namatay, pero ang kanilang mga espiritu ay nabilanggo at pinuntahan ng ating Panginoon at nangaral ang ating Panginoon doon sa lugar na tinatawag na bilangguan ng mga espiritu. So, ano po ba? Para sigla, langit lang at sa impyerno. Ang langit, hindi yun bilangguan. Ang langit na yun Nandiyan na ang trono, ang thrones of God, di ba? Kariyan ng Diyos. Ang impyerno, mga kapatid, may tuturin nating eternal na nation. Hindi na yun kailangan pang pangaralan pa ng ating Panginoon, turuan pa ng ating Panginoon dahil ang lahat ng kaluluwa doon sa impyerno ay wala na yung kaligtasan. Pero may naituturo si San Pablo sa ano po ba ang turo ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Kaya para sa amin mga kapatid, ang purgatorio apoy parang impyerno, apoy din ang purgatorio. Pero mayroon pa tayong kaligtasan. Ano po ba ang sabi ni San Pablo sa unang 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter, ito na lang po ang ating, kung ating babasahin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 15, si San Pablo nag-alay po ng mga dasal para sa mga kaluluwa. Sa King James Version, salin ng King James Version, babasahin niyo mga kapatid, 2 Corinto chapter 12 verses 13 to 15, si San Pablo ay nag-alay ng dasal para sa mga kaluluwa. Hindi lang nila nababasa na si San Pablo ay nag-alay ng dasal para sa mga kaluluwa. Kung ating babasahin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 15, diretso na lang po tayo sa 15 mga kapatid. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. So, mayroong binanggit si San Pablo nga masunog sa apoy pero maliligtas pa. Mayroon pa tayong kaligtasan. Yun ang purgatory mga kapatid. Ang Gospel po ni St. Mark, kung ating babasahin, ang apoy sa purgatory ay para po tayo ma-purified. Ang apoy sa purgatory para maglinis sa ating mga kasalanan. Saan po ba mababasa natin mga kapatid? Sa last na lang po ito mga kapatid Kaya wala na po tayong oras para magpatuloy dahil ang reading na po silang Bro Mario at saka si Brad Harold. Solitanan nandito na para sa pagpatuloy sa ikalawang portion. Saan po ba ito? Atin naman itong mga kapatid. Marcos 9:49 na lang. Ito na lang ang ating babasahin para po tayo magtapos. Pero ating ipatuloy natin to next Sunday. Ang ating pagtalakay patungkol sa All Souls Day. Tapos na natin. Ito po ang mababasa. Ito na lang. Mark chapter 9 verse 49, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. So, may magdadalisay na bilang isang apoy. Diba? Hindi yun apoy sa puro impyerno. Kay ang apoy sa impyerno ay hindi yun maka-purified. Hindi yun maka-purified ang apoy sa impyerno. Para po kayong wala na kayong kaligtasan doon. Tinatawag nating eternal damnation. Ang dami ng mga viewers natin mga kapatid, pero may ako ng pamanhin na hindi po natin ma-acknowledge isa at isa dahil wala po tayong oras pagpatuloy. Sa susunod na lang, maraming salamat sa lahat nakasubaybay sa atin sa live surfing. Atin na yung pagkatapos nito, ating i-upload na yun ito sa ating YouTube. So maraming salamat sa lahat. Sana na dyan kayo sa mabuting kalagayan. Pagpalain po kayo ng magkapal. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Mario.